What's up mga gunggong? Punta tayo ngayon ng Ngongping, dito pa rin sa Hong Kong. Ngongping, ito yung may giant Buddha, nakatayo sa mataas na lugar. So pagpunta doon is magka-cable car tayo and then aakit tayo. Napakataas na lugar nung Ngongping na yun, Ngongping 360. So mula dito sa train station, maglalakad tayo at sasakay tayo ng cable car. So along the way makikita natin yung view. Pero may problema tayo mga gunggong. Guys, sobrang lakas ng ulan. So, hindi natin alam kung matutuloy tayo doon. Magpapatila muna tayo. At syempre, nakakita tayo ng kapihan dito sa may sulok, guys. Habang nagpapatila tayo ng ulan, magkakape muna tayo dito. Okay, maghihintay tayo ng tila ng ulan. And then, tatry na natin pumunta doon. And as usual, coffee is life. Papainitin tayo dahil malamig na umuulan. So, tamang-tama to. Perfect time para magkape mga gunggong. Oh! Nandito rin si Kabayan mga guys. Kabayan, balita ko last day na po ng Hong Kong trip nito. May bukas pa ba? Okay, may bukas pa pala guys. At mga gunggong, ilang araw na namin iniisip kung saan kami dati kumain. Natatandaan namin, huling pumunta kami dito, may nakainan kami dito na lugar. At naalala namin, dito pa nga pala yun sa may Ngongping 360. Bago ako sumakay ng cable car dito guys, so parang mall na maliit makita dito. So yung building na yun na mataas guys, may mga kainan dyan, shopping mall yan. So dyan kami dati kumain, bigla namin naaalala. Biglang bumalik, nag-flashback. Sobrang lakas ng ulan ngayon dito guys, hindi tayo pwedeng gumala basta-basta. Dahil mataas na lugar yung pupuntahan namin, magke-cable car. So kailangan namin maghintay, kailangan namin magpatila ng ulan bago kami dumiretso doon. Else, hindi natin may enjoy yung view. And at the same time, hindi tayo makakakit ng maayos doon sa Giant Buddha. Dahil mataas yun. Ilang steps yata yun eh. Ilang steps ba yun? 200 plus? Hindi ko na maalala pero mataas yun. Medyo papawisan din tayo doon guys. Magandang exercise yun. Napaka-perfect timing nito mga gunggong. Habang nagpapatila, umuulan, nagkakape. Napakalamig. So kung magka-travel kayo dito guys, pupunta kayo ng Hong Kong, siguraduhin nyo na maganda yung panahon. Dahil medyo natsambahan namin na maulan at medyo struggle gumala. So magdala kayo ng payong, magdala kayo ng kapote, kailangan ready kayo sa biglang buhos ng ulan. So mas okay dito dahil hindi naman mayumid, maulan lang talaga. So medyo malamig na konti yung panahon, hindi ko masyadong papawisan dito. And at the same time, masarap naman ang pagkain, maraming soup. Kung mahilig kayo sa soup, sa noodles, mag-i-enjoy kayo dito guys. Mag-i-enjoy nyo yung mga pagkain dito. Lalo na syempre kung mahilig ka sa Chinese food, napakasarap. Sa kasamaang palad mga gunggong, sa sobrang lakas ng ulan, sarado yung cable car, sinarado nila. Dahil malakas yung ulan, may thunderstorm. Pero may alternative way tayo guys. Magbabas tayo dito, B23, going dun sa Ngongping Giant Buddha. So huwag tayo mawala ng pag-asa mga gunggong, makakarating tayo doon. At medyo tumitila na ang ulan mga gunggong sa kabutihang palad. Nakapila na rin tayo dito sa may bus lane, B23 going dito sa Big Buddha Ngongping. Ang hirap guys pagka ganitong malakas ang ulan. Pagka na-timing na malakas yung ulan pag nag-travel kayo, buti lang may dala tayong payong, ready tayo. Dahil bago kami punta rito, nag-check kami ng weather forecast. Uulanin talaga yung travel namin. So let's see, naghihintay lang tayo ng bus papunta sa Big Buddha Ngongping. Matapos namin mag-bus mga gunggong, nakarating din kami. Halos isang oras kami nag-bus dahil nga nakasarado yung cable car. Nakarating kami dito guys. Nandito na kami sa Ngongping Village. Makikita nyo sa likuran. Napakaganda ng bundok. At mamaya iaakit na tayo sa Big Buddha. For the meantime, iikot muna tayo dito sa may Ngongping Village. Titingin tayo dito. Mukhang maganda rin ang mga view dito. Titingnan natin. Ito yata yung parang traditional na village dito sa Ngongping. Hindi yata namin napuntahan to last time nagpunta kami. Rumekta na kagad kami sa Big Buddha. Pero maya tayo pupunta doon dahil maganda rin yata dito. Ngongping Village. So medyo sinumarte kami mga gunggong. Pagkababa namin ng bus, hindi umuulan. Umaraw dito, umaaraw. Napakaganda. Medyo nakisama sa atin yung panahon. So very good tayo ngayon dito guys. So ito may guide naman dito guys, makikita nyo. Pero alam nyo mga gunggong, galing na pala kami dito dati. Pero tatandaan ko, hindi ganito yung kalsada nito. Ngayon samentado na. Ang ganda na ng daan. Ang sarap na maglakad dito. Ang dami ng mga tindahan ng souvenirs, mga Lucky Charms. Ganda guys. Mukhang makakabili tayo dito ng pampaswerte
Pampaswerte sa sugal kasi natalo tayo ng Macau eh. Kabayan, balita ko, napakarami daw ng pampaswerte rito ah. At may nakita kami dito guys, napakalaki nito. Napakalaking pampaswerteng pusa nito mga gonggong. Pag bumili ka nito, magiging pusa ka daw. Love it guys. Siyempre, mga insekto guys, mahilig sila sa mga lucky charm. At dahil nga, ano bang year ngayon? Year of the Dragon ba ngayon? Year of the Dragon. Baka makakita tayo dito ng pampaswerte ulit. Kung matatandaan nyo, napunta tayong Singapore, bumili tayo ng lucky charm. Dito, bibili rin tayo. Village guys, pero may 7-Eleven. Ganda, ang ganda. Ang ganda rito. Ito yung mga souvenir shops. So, mula dito sa Ngongping Village, bilihan ng mga souvenir. Matatanaw na natin sa likodan yung Giant Buddha. Medyo natatakloban pala ng ulap. Pero doon tayo aakit mamaya. Hindi ko talaga matandaan kung ilang steps paakyat yun. Pero, syempre, kakayanin natin yan. At sana hindi tumuloy ang ulan, hindi na ulit tumulan. So aakit muna tayo doon bago tayo bumalik dito sa Ngongping Village para makita na natin ulit ang Giant Buddha bago pa bumuhos sa malakas na ulan. So mga gonggong, bago natin marating ang Giant Buddha, dadaan muna tayo dito sa may wisdom pot. So pag dumaan ka dito guys, tatalino ka daw bago ka makarating yun sa Giant Buddha. So kailangan natin dumaan dito, pabalik-balik tayo dito guys. Ang ganda nitong main entrance na to. At mga gonggong, authentic to. Itong mga arc na to, itong mga statue na to, authentic to guys. Na-preserve nila to. At bago tayo dumiretso doon, tingnan muna natin itong mapa dahil baka maaligaw na naman tayo para alam natin ang pupuntahan natin. Ayun na ito. Malaki. Medyo malaki din yung area. Mahaba-habang laka rin pero wala tong habang laka rin ito sa nilakad natin for the past few days. Ganda nito. Ito pala yung Brads. Ito pala yung mga 12 Divine Generals. So yung mga statue na nakikita natin dito, yung mga parang action figure na yan, mga generals pala yan. Okay. Bang klase guys. So kumbaga sa Pilipinas, ito yung mga bayani. Pero dito, ito yung mga parang yun nga, hero nila during their dynasty. At mga gonggong, speaking of ulan, biglang bumuhos ang ulan. Nakakainis naman kung kailan malapit na tayo. Pero anyway guys, nakadaan na tayo sa Wisdom Pot. So ito pala mga parang action figure na to, mga statue. Sila yung 12 Divine Generals. Nagre-represent ng 12 Zodiac sign ng Chinese. Napaka-interesting ng history nila dito guys. At banda rito sa gitna, makikita nyo parang may, hindi ko alam kung parang battle arena yata yun eh. Titingnan natin guys. At dito sa bandang kanan, dito aakyat papunta sa Giant Buddha. Pero parang hindi naman siya ganun kataasan. Umuulan lang, sana hindi madulas. Ayun guys, tingnan niyo yung daan. Yun. So, ito lang yung daan papunta kay Giant Buddha. Hindi siya ganun kataas guys, kaya natin to. Basic na basic sa atin to. Baka mga 235 steps na siguro to. Buti lang mga gonggong, may nasisilungan dito sa baba bago ka umakyat sa Giant Buddha. Hindi muna natin nakakakitin habang medyo malakas pa ang ulan. Nagpapatila tayo dahil medyo madulas. Baka madulas tayo doon, mahirap na. At sandali lang, pupuntahan natin si Kabayan. At may nakitang mga parang tindahan ng mga ginto dito. Baka makapag-shopping pa to, pipigilan muna natin guys. Bayan! Naku, bawal pala maingay dito guys. So mga gonggong, nag-umpisa na, nag-decide na kami na akyatin ang Giant Buddha dahil medyo mahina na ang ulan pero umuulan pa rin at baka lumakas pa to, sayang naman ang oras natin dito. So makikita nyo rito guys, hindi siya ganun kataasan, basic na basic sa atin to. Kabayan, kaya mo ba akitin to? Kaya daw, bago sa paros mo syempre. At sana naman pag dumating tayo din sa taas ay tumila ang ulan. Medyo hindi nakisama ang panahon ngayon So pabugso-bugso ang ulan guys, titigil, uulan ng malakas. Pero ayos lang. At kung aakit naman kayo dito, maganda naman ang hagdanan. Hindi naman pala madulas. So basic na basic lang, hindi ka mahirapan dito guys. Nangangalhati na tayo mga gonggong.
Magpapahinga muna tayo ng konti dito. In-underestimate natin yung pagkakit natin dito guys. Papahinga muna tayo. Medyo mataas na rin pala yung nakakit natin. At may malaking ano dito. Ano to? Initan ng tubig. Hindi. Parang fireplace guys. So ito yung sinisindihan pag gabi. Kaya guys yung nakakit natin oh. Oh, ang taas na nun. Medyo curious talaga ako doon sa bandang gitna na yun eh. May bilog. Hindi ko alam kung anong ginagawa doon. Mamaya pagbaba natin, checkin natin. Baka may mga nakasulat doon. Baka may mga dasal doon para pampaswerte na pwede natin basahin. Oh, kabayan! Excited ka? Wow! Ano na tayo ni kabayan guys? Okay, malapit na tayo. Konting tiyagaan na lang. Lintik mga gonggong, lalo lumakas yung ulan kung kailan malapit na kami dito sa taas. Nag-stop over muna ulit kami dito. May nakita na naman kami dito parang lamp. Kung kailan malapit na guys, saka naman biglang lumakas. Konti na testing tayo talaga ni Buddha. Sa wakas mga gonggong, nakarating din tayo dito. The Giant Buddha guys. The Enlightened One. Ika nga. So si Buddha yung tinatawag nilang The Enlightened One. Siyempre karamihan ng mga kapatid nating Chinese ay mga Buddhist. Kaya ito yung parang symbol nila lang religion. Dito pa sa bandang likod, makikita nyo, may mga maliliit na Buddha. Siya yung mga servants yata. Be respectful, do not toss coin. Okay, huwag kayong magbabato ng coin dyan guys, bawal. Medyo sisilong muna tayo ng konti dito at papahinga na rin. Ang sakit ng binti ko. Ayan guys, tatlo yung Buddha na yan. Doon sa kabilang side meron pa rin. So aside from Giant Buddha, may mga nakapaligid sa kanya ng mga mini Buddha. Ito ata yung mga servants as per Chinese mythology. So mga gonggong, magtutuloy-tuloy lang tayo ng ikot dito sa may harap ng Buddha Temple kay Giant Buddha. Parang na makita naman natin yung kabilang side. Halos parehas lang siguro. Pero tingnan natin, baka mas maganda dito. Okay, iba yung mga mini Buddha dito, iba yung itsura guys, yan nyo. Iba yung offerings nila. Doon sa kabila, kung matatandaan nyo, parang mga siopaw lang yung ino-offer. Dito, iba yung ino-offer nila. O, tignan nyo. May pot, siguro may gold. At yung isa, hindi ko alam, yung parang wafer stick. Ganda guys, o, tignan nyo dito. May ano ba ito? Water lily ba ito? Wow! May bulaklak. Ganda. Ganda na pagkagawa na ito. At dito pa, may parang giant lamp. Ito yung maganda siguro sa gabi. For sure, kitang-kita to sa mataas na lugar. Mga ancient lamp. Hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa inyo. Ngayon guys, medyo humina na yung ulan. So mas makakaikot tayo dito sa may side na to. So banda rito guys, matatanaw nyo yung province ng Ngongping. Yung Ngongping area. Napakaganda. Napakaganda. Banda ron pa, may malaking temple. Tapos dito mga bundok na. Tapos doon sa left side na yon, makikita nyo, yun yung cable cart. Doon tayo tatry sumakay mamaya pag pauwi kasi mas mabilis doon. Tsaka para maganda rin ang view. Kabayan, ang ganda ng bulaklak oh. Kita nyo? Water lily. Oh, water lily nga guys. Kulay purple. Ang ganda oh. Ewan ko anong tawag dyan. Pero anyway guys, ganda. Ganda rito sa likuran. Ang iniisip ko siguro mas maganda rito pag winter. Kasi alam ko nag-i-snow dito eh. Siguro pag covered ko ng snow mas maganda. Hindi ko lang alam kung may mga Buddhist temple dito. Kasi parang temple yun eh. O hotel. Sarap siguro manirahan dito guys sa area na to. Kasi hindi na to siyempre parang provinces na ng China to eh. At mga gonggong, itatry na natin akitin si Giant Buddha. Parang ground floor lang ng temple yung pinuntahan natin. So akitin na mismo natin siya dito sa side na to para makita na natin si Giant Buddha. Hindi na tatanong guys no. Yung Buddhism, sikat na sikat yan dito sa Asia. Isa sa pinakasikat na religion dito sa Asia. Sa mga hindi nakakaalam, kung wala akong narinig nyo na yung mga about sa karma, good karma, bad karma, yung mga teachings ni Buddha, ito yon guys. Dito yon about Buddhism yon. Kung na sarado dito guys, kung babalik tayo sarado rito. Ano ba yung mga gonggong? Mukhang struggle tayo. Ayaw talagang pakita sa atin si Giant Buddha. Dumaan kami dito sa kaliwa, umiikot kami. Sarado, nakalock. So umiikot tayo dito ngayon. Baka dito makikita natin, mas maganda yung view. Makikita natin ng rekta si Giant Buddha. Dito, gilid pa lang yun. So mga gonggong, eto na si Giant Buddha. Wow!
Oo, yan sige. Kita nyo? Ang ganda guys. Tingnan nyo. Wow! Sa wakas mga gonggong, nagpakita na rin sa atin si Giant Buddha. Ayan, makikita nyo guys. Ang ganda. Medyo sumikat ng konti yung araw pero maambon pa rin. Pero at least nakita natin si Giant Buddha. Umikot kami, lahaba na iniikot namin, puro sarado. Nandito lang pala sa main entrance. At mga gonggong, nga pala kapag nagka-travel kayo sa Asia, lalo sa Hong Kong, Singapore, mapapansin nyo sa mga hotel, may mga booklet, mga guide yun about Buddhism para binibigyan ka ng introduction kung anong meron para alam nyo. Actually hindi ko naman alam ito, nabasa ko lang. Hindi rin ako Buddhist pero syempre open tayo sa lahat ng religion. Kailangan natin na explore. So kaya nabasa ko about Buddhism nung nasa Singapore kami. At ayun guys, sa wakas, sumikat din ang araw. So medyo mainit na guys, tumigil na yung ulan. So makikita na natin ang kagandahan nitong area na to. Makikita natin ang maayos si Giant Buddha. Nandito yung mga servants niya. At itong paligid guys, napakaganda din ang view dito sa side na to. Actually 360 view niya, napakaganda. Ang ganda ng tanawin. At ito yung kabilang side. Makikita nyo rin dito yung remaining 3 servants. So binilang ko parang 6 servants to. So 6 itong mga mini Buddhas na to na iba't iba yung offerings nila. Ito flower, lotus. Ito ay di ko alam, parang manok yata yun na. Tapos yung isa siopaw. Ito yung nakita natin kanina nung umuulan. Ang ganda nito. Isipin nyo mga gonggong, paano na nagawa to, paano to nailagay dito sa taas na to. Sobrang taas at sobrang laki. Ang hindi ko lang alam is kung gaano nakatagal tong Golden Buddha to, si Giant Buddha. Kung ilang ano na ba to, ilang centuries na ba, pero napakaganda. Swerte raw yan eh. Dapat pala pumunta muna kami dito para bago kami pumunta ng Macau, baka nanalo pa kami. Kabayan, mag-wish ka na. Balita ko, so swertehin ka daw pag nag-wish ka kay Buddha. Ayan no. Kaso late na tayo eh. Dapat pumunta muna tayo dito bago kami nagsugal. Para at least nanalo man lang tayo. At ipapakita ko sa inyo mga gonggong kung gaano kataas ang inakyat namin para marating si Giant Buddha. Makikita nyo doon guys. Oh. Yan. So kung nagpaplano kayo na pumasyal dito para makita si Giant Buddha, maganda na kayo ng matibay-tibay na sapatos at matibay-tibay na binte, stamina. Uminom na kayo ng dapat yung inumin para hindi sumakit ang tuhod nyo guys. Medyo mataas ang aakitin nyo rito. Pero guys, kung matatandaan nyo, sa Pilipinas merong parang religious symbol din tayo doon sa may sa Lucban, Quezon. Kung tawagin naman nila yon ay kamay ni Jesus. Pakiramdam ko mga gonggong, mas mataas yung kumpara dito. Pero mas mahirap din yung daan dahil madulas yun eh, bato-bato. Dito naman maganda, konkreto, maganda yung hagdanan, pero feeling ko mas mataas yun. So madalas kami pumupunta ron, lalo na pag umuwi kami ng Pilipinas. So kaya basic na sa amin to guys, basic. So mga gonggong no, kung magta-travel kayo dito sa Hong Kong, wag yung kakalimutan, wag yung lalampasan tong Giant Buddha. Ito talaga yung must see, highly recommended mga gonggong. Hindi lang sa mga reliyosong tao, pati na rin kung gusto talagang makakita ng peaceful na lugar, sole, makukuha mo yun dito. Yun nga lang, dapat matsyempohan mo na hindi umuulan. So i-check mo na ang weather forecast 1 month o 3 months bago ako mag-travel para matiming may magandang panahon at mag-enjoy ka. Though kahit naman umuulan, mag-enjoy ka, pero syempre iba pa rin kapag walang ulan. Mabilis ka makakagalaw at hindi malilimitahan yung oras mo pag nag-travel ka papunta dito. At mga gonggong, nagkamali tayo, hindi lang pala water lily to. Ito pala yung tinatawag na lotus. Wow! Oh, yun yung lotus pala, yun pala yung famous na bulaklak na lotus kung tawagin. Kung mga mahilig mag-Dota, ito yung tinatawag na lotus orb. Ang ganda nito. Pwede ka kaming kumuha nito, tatanim na pag-uwi namin ng Dubai o Pilipinas. Kabayan, baka gusto mo kumuha. Kaso baka mabad karma ka eh. Bawal dito, bawal. At mga gonggong, kung mahirap ang pataas, paakyat kay Giant Buddha, mas mahirap ang pababa. Dito mo na mararamdaman mga gonggong yung sakit sa binti dahil iba ang pag-stretch ng muscle kapag pababa. Sabi nga ng mga eksperto. At mas mabagal ang pababa. Kailangan dahil paingat ka, baka madulas tayo dito guys. Pagka nadulas tayo dito, bagsak ka hanggang doon sa may dulo. Doon ka na pupulutin. Pero
Sa tulad nga nasabi ko, hindi mahirap yung hagdanan dito, yung stair, hindi madulas, maganda ang pagkakasemento nito. So pero ingat pa rin, tumigil na ang ulan, kaya may nabuti na namin bumaba at baka bumuhos pa ang ulan. Ang sunod natin pupuntahan yung pinaka parang sentro na pinakita ko sa inyo kanina, tsaka may parang magandang area doon. Hindi ko lang kung tawag dun sa arko na yun tingnan natin kung anong meron doon. So bababa muna tayo mga gonggong at itutuloy natin pag-ikot dito sa may Ngong Pin area. And actually mga gonggong, dapat pala dito namin tinapos yung 30 days fitness challenge natin. So tayo sa kada ng Bendigo guys, napagandang workout nito. Ang problema namin bukas, pag uwi namin, mas mahirap maglakad sa airport. Tingnan natin kung makakapaglakad tayo. Ilang araw na tayo naglalakad ng malayo guys. So nakababa na tayo mga gonggong, nandito tayo sa gitna at may nakita tayong parang wolf dito. Tanga na, ibang itsura ng mga aso dito guys, nakakatakot. So ito yung gitna na sinasabi ko sa inyo mga gonggong. Babasahin natin, titingnan natin kung anong purpose nito. Something like religious area din yata ito Tara, let's go. Okay, parang ano din pala to, parang shrine. Okay, kumbaga sa atin, shrine to. Okay, siguro nung unang panahon dito lumalabas yung mga mga mythical creatures. Ganda guys, oh. Ayun, hindi pala shrine guys. Ito pala yung tinatawag nilang Wall of Echoes. Ano kaya ibig sabihin nun? Wall of Echoes. Siguro pag sumigaw ka dito, nag-e-echo. Hindi ko alam guys, kailangan natin i-google kung ano bang purpose nito dati nung unang panahon. Pero kung ano pa man, napakaganda pa rin. Tingnan nyo guys, napaka-authentic nitong lugar na to. At banda rito pa, may mga garden. Tapos dito, may makikita kayo na parang malaking angkor. Ayan o. Tingnan natin kung anong description nito. Kung yun ay Wall of Echoes, ano kaya ito? Tingnan natin, sana may English description para makakita man lang natin. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda. At ang iniisip ko pa, kung ilang centuries na to na nakatayo. At nandito pala guys yung mga pinalalaking lotus, makita nyo. Ayan o. Kita nyo. Yung akala natin water lily, mga lotus pala yun. Dito pala pinaparm yun guys. Ang galing. Tapos inaakit nila doon, inaalay nila kay Buddha, kay Giant Buddha sa taas. So dito guys, may inscription. Tingnan natin kung ano ibig sabihin nito. Sana may English. Ayun. The Facade of Old Mountain Gate. Tayo na English yun. Hindi ko masyado naintindihan yun. The Facade of Old Mountain Gate guys. Ito pala yun. So Golden Gate pala yung tawag dito. At mga gonggong, sa kaliwa nitong Golden Gate, malapit sa temple, may isang parang malaking lutuan, malaking palyok guys. Tingnan natin, lalapitan natin to. Ayun o. So tingnan natin kung ano naman tong purpose nito. Mukhang ito yung nilalagyan ng apoy, parang torch siguro to. Tingnan natin, malalaman natin paglapit natin dito guys. At banda rito pa, ang dami dito ng mga nakatanim na lotus. Dito pinalalaki guys, kung doon mga buto-buto pa lang, dito ang lalaki, ang malalaki na, yan o. Okay, so ito siguro yung garden ng mga gods ng unang panahon. Dito pinalalaki at malay natin, baka dito sa loob nito may giant lotus. Tingnan nga natin, ayun, may nakasulat. Yan, basahin nyo. Hindi natin mababasa, hindi English god guys. Pero ito yung garden, for sure garden to. Ito yung garden ng unang panahon. At tingnan nyo guys, ito yung parang resting quarter. Parang baka main gate din siguro to. Ngayon mga gonggong, ay papunta kami dito sa temple. Sa may west side nitong Golden Gate ay may temple, malaking temple guys. Tingnan nyo, napakatahimik sa lugar na to. Marinig nyo lang yung mga ibon. At may mga tao rin nakatambay malapit. So try natin pumasok sa temple. Tingnan natin kung pwede tayo mag-vlog doon. Try na namin pasukin tong temple guys. Tingnan natin kung ano meron dito sa loob. Wow, mga gonggong, ang ganda nitong temple na to. Tingnan nyo, ang ganda guys. At for sure may mga monks dito sa area na to. Bawal ang maingay. Pero ang ganda guys, tingnan nyo. Amazing. Natsambahan namin, kukunti pa yung tao. Kakatila lang ng ulan.
pero ang ganda nito. Unfortunately mga gunggong, bawal ang camera doon sa loob ng temple. Hanggang dito lang tayo sa labas, pero makikita nyo dito pa lang ang ganda niya. Ang ganda nitong temple na to. So akit na kami dito, sisilipin namin ulit si Buddha tsaka yung ibang mga religious relics nila rito. So yun mga gunggong, ito pala yung tinatawag nila ang Great Hall of the 10,000 Buddhas. Sa loob noon nakita namin yung mga golden Buddhas, yung pinaka-religious symbol ng Buddhist. Ang dami sobrang ganda sa loob guys, ang daming Buddha. At maramdaman mo napaka-solemn, nararamdaman mo yung spiritual presence sa loob. Gano'n na kaya katagal to guys. Napakaganda, nape-preserve talaga nila. Napakalinis sa lugar na to, napakapayapa, ang tahimik. Banda rito sa side na to, mga kainan na yan. Pero dito sa area na to, ang daming puno, ang lamig. So matapos ang Great Hall of Buddha, 10,000 Buddhas, babalik tayo din dito sa may Golden Gate. At si Giant Buddha ay nagtago na. Alam nyo guys, yung mga Buddha, pampaswerte talaga yan. So bumalik tayo dito sa Wall of Echoes at ay, tangina guys, tinan nyo. Tangina, kakasabi ko lang ng swerte. May nakita tayo na pera dito sa may sulok. Ay, thank you Buddha, napakabait mo talaga. Kita nyo guys, effective yung swerte dito ni Golden Buddha. Try nyo punta rito, baka swerte rin kayo. Magkano kayo nalimot natin doon? Parang nasa $300 din yata ito. Uy, may pangkain na kami ni Kabayan. Salamat Buddha, swerte tayo. Mukhang bumalik na ang swerte natin guys, pero hindi natin gagamitin to sa Macau. Hindi na tayo magsusugal ulit, baka bawiin yung swerte natin pag pinasugal natin to. So, ngalakad na ulit tayo dito sa may Path of Wisdom. Sabi ko nga sa inyo mga gumong, babalikan natin tong Path of Wisdom na to dahil baka maging smart tayo dito, baka pagkalooban tayo ni Buddha. Dahil nabigyan na tayo ng swerte, baka bigyan naman tayo ng wisdom. Kaya nyo, nadadaanan na ulit natin yung 12 Divine Generals. At umaasa tayo na pag nalakad natin hanggang dulo ay magkakaroon tayo ng full wisdom. Baka tatalino tayo dito guys, medyo bokaya tayo eh. So mga gunggong, nandito na tayo sa may dulo ng wisdom path. Makita nyo, natapos natin, tingnan nga natin kung tumalino tayo. Utang na bokaya pa rin guys, wala pa rin ako maisip, masakit pa rin ang ulo ko pag nag-iisip ako ng math. So ngayon papunta na tayo ulit sa may Ngongpin Village. Magtitingin naman tayo ng souvenirs at tingnan natin kung anong mayroon na view dun hanggang sa dulo. At kumakapal na ang mga gunggong, makikita nyo sa likuran dahil mataas na lugar to. Hindi ko alam kung uulan ulit o ganito lang yata dito dahil nga mataas, malamig na, nag-upisa na lumamig, tumakapal na ang pag. Tingnan natin kung iinit ba ulit o uulan ulit, wag naman sana. Nararamdaman ko na ang swerte mga gunggong, parang nag-uumpisa na ang swerte natin, nakalimutan tayo ng pera, binigay natin kay Kabayan. Pero naku, Kabayan, ano pong ginagawa niyo dyan? Ginagastos niyo po ba yung pera na nalimot natin? Naku, patay. Ikaw yun eh, pag nakulit mo, kailangan gastos. Bakit akong gagastusin mo na kagad? Bigyan nga sa atin ni Buddha yun, gagastusin mo naman. Hindi, sabi ni Buddha, kailangan gastusin mo para mas lalo pang dumami ang swerte. Gagastusin? Bakit naman gagastusin? Hindi ba dapat ipangsugal natin para mas lalong dumami? Bawal pala ipangsugal ang pera pag galing kay Buddha guys. Bawal din siguro ipangbili yun. Yun nga mga gunggong, nandito tayo ngayon sa may Ngongpin Village, kahabaan ng mga souvenir shop. Wanda rito pa, may makikita tayong isang malaking puno na may malaking drum. Oh, ano kaya ito ibig sabihin nito? Health and bliss. Do not tap. Oy, huwag nang tatapin guys, baka makakarma tayo. Tandaan niya yung tinuro ni Buddha. May good karma at bad karma. Pagka tinap mo yan, baka biglang bawiin yung pera na nalimot natin eh. Ang gaganda ng souvenir dito mga gunggong. Tingnan nyo guys. Ang ganda nito mga pang display ng bahay. At ang dami rin pampaswerte. Kung Buddha lang din naman. At mga pampaswerte, lucky charms. Nandito lahat. Ang dami. Pero ito talaga maganda guys. Oh. Parang original. Parang ang tagal na panahon na nito. Do not touch pa. Magkano kaya ito? For sure mahal nito guys. At mga gunggong, habang naglalakad kami papunta sa may cable cart ride, biglang kumapalampag dito. Biglang naging old Silent Hill yung tema dito guys. Nag-alisa na yung mga matatanda doon sa may dulo. Ano kaya ito? Uulan ba? O ganito yata talaga dito kasi nga mataas na lugar. At mga gunggong,
Nagpalit lang ako ng t-shirt sa CR. Paglabas ko, nabalot na ng itong lugar ng Ngongping Village. Bigla ako natakot guys. Parang naging old Silent Hill yung tema nito. Nakakatakot. At mataas na lugar nga pala to, naalala ko. So ngayon, tatry namin pumunta sa may cable cart. Tatry namin kung bukas na para makapag cable cart na tayo pabalik, patawid ng Hong Kong. At magsha-shopping naman tayo after nito. At pabalik na nga kami dito sa may cable cart entrance. Tatry namin kung makakakuha kami ng cable cart at kung bukas na dahil wala ng ulan. At para ma-experience naman natin ulit ito, makita natin yung magandang view pabalik ng Hong Kong. At sa kasamaang palad mga gonggong, sarado pa rin ang cable cart dahil may malakas ang ulan doon sa kabilang side at tumahangin yata. So hindi temporarily suspended ang cable cart dito sa Ngongping. So babalik tayo ngayon ng Hong Kong na nakabus. No problem. Magbabasa lang tayo doon. So mga gonggong, pagkagaling natin ng Ngongping, babalik tayo dito sa may Central, sa may Mangkok para mamili ng pasalubong at souvenirs galing Hong Kong. Makikita nyo guys, nandito kami sa Central Metro Station. Patakot kami, akala ko guys may rally. Sobrang dami ng tao. Ganito pala rito pag rush hour guys. Sobrang dami sa Central Station. Libo-libo yata yung mga nagbabiyahe dito araw-araw guys. Lalo pag rush hour, grabe. Sa sobrang dami ng tao guys, nakakahilo. Nung unang kita namin, nung unang beses namin pagdaan dito, akala namin talaga may rally. Sobrang dami ng tao. Buti na lang hindi nagkakagulo. So ganito pala talaga dito, normal pala to kapag weekdays. Yung mga nag-opisina, yung mga uuwi galing trabaho, dito lahat dumadaan. So lahat naka-public transportation sila guys. So mga gonggong, nandito na kami sa may Mangkok again. Namili lang kami ng mga pasalubong. Napakadami palang tindahan dito sa side na to. Hindi namin to na-explore last time na nagpunta kami. Namili na kami. Ang dami ito, ibabagayan na mamayang gabi. At dito na nagtatapos ang aming Hong Kong adventure. Salamat sa pagsama nyo sa amin. Sunod naman dito sa Pinas. See you Pinas. Salamat sa pagsama nyo sa amin dito. Mamba out. Peace out. Stay safe. See you next time.